Kaalaman, ano ang nangyari sa'yo nitong nagdaang mga linggo? Bakit parang pagtingin ng syota ko na bigla na lang naglaho? Ano ang dahilan? Bakit biglaan? Anyari ay ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman ay syempre hinding-hindi ka malalamangan. At dahil ito ang nakapagpabago sa akin at sobrang laki na rin ng utang na loob ko sa bawat isa sa inyo, ay gusto kong dalhin ito sa hukay pag dumating ang araw na iyon. Simulan na natin. Oh boy, I never expected this to happen in my life, na magkakaroon ng conspiracy theory tungkol sa aking pagkawala. At well, hindi ko alam kung matutuwa ako rito o magiging masaya, pero base sa isang YouTuber na may pangalang ay marami-rami ang kanyang naging teorya at di umano malapit na niya akong makilala. 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 In the same year, 1982, matapos pumutok ang issue, ay either si Vic Soto o si Tito Soto ay di umano inayang makipag-usap muli si Pepsi Paloma para hindi na lumaki pa ang issue at matapos na ang lahat. Pumayag naman dito si Pepsi Paloma kasama ang kanyang magulang, at ang desisyong ito, buddy, ay ang siyang babago sa takbo ng kaso. Sa loob ng bahay habang patuloy ang meeting ng dalawang kampo ay walang ano-ano'y inilabas ni Tito or Vic Soto ang kanyang sandata. Isang baril na nakatutok kay Pepsi. Kasama nito ang isang bond paper. Ang bond paper ay isang affidavit of desistance. Isa itong sulat, buddy, kung saan pag pinirmahan ng isang umaakusa sa isang individual ay mawawalan ng bisa ang kung anumang kaso ang isinampa niya sa korte. And legend says na kahit anong gawing pagpupumilit na pirmahan ito ni Pepsi ay hindi siya pumapayag. Dito ngayon papasok ang kanyang magulang at di umano siya ang pumirma in behalf of Pepsi Paloma sa takot na may mangyaring hindi maganda sa kanila. We can say na parang parental consent ang ginawa ng kanyang ina at sinasabing bilang magulang ni Pepsi Paloma at wala pa siya sa tamang edad para magdesisyon ay sumasang-ayon ako. Ako na lang ang pipirma sa kung anumang nakasaad sa affidavit of desistance, and the rest is history. Ano yan? Sir, ano na? Reaction niyo lang sa sinasabi ng NUG. Naku, ano? Sir, yung... Naku. Sir, para ano lang. Hindi nila alam ang istorya. Sir, for the record lang, sir, sinasabi Hindi niya. nila alam ang istorya. Kausapin nila inquirer. Kasi sinasabi niyo kahit anong depensa gawin niyo parang wala na kayong laban, sir, di ba? Kaya gusto niyo sana ipatake down. Hindi. Sir, Ito na palakihin, pinalalakas nyo. Yan ang original na fake news, kaya huwag nyo na palakihin. Binibigyan nyo ng ano eh. Binibigyan nyo. Inquirer nga mismo, galit sa kanila eh. Di ba? Sir, if the inquiry doesn't take it down, would you pursue libel charges? They will. They will. They will take down po, sir. They will take down the post, sir? Have you heard from our president? Because it's fake news. It's original fake news. But sir, sabi, ano daw, sir, pag si freedom of the press daw, sir, parang sinusuppress Ibig niyo. ko sabihin, pag sinabi ko na yung mga tao naninira, binabayaran, freedom of the press nila? Oh. Original Do you fake think, sir, news. bahagi ito ng paninira sa inyo, sir? Of course. Original fake Sir, ano po news. masasabi niyo ginagamit niyo daw po yung new position niyo po to bully the inquirer, sir? Alam nyo, buddy, habang umuusad noon ang kaso ay walang ibang sinabi ang tatlo sa media kundi ang lahat ng alegasyon ay walang katotohanan. However, in as fast as 3 months matapos ang nasabing pirmahan ng affidavit of desistance ay once and for all nagsalita na ang tatlo tungkol sa kaso at live pa ito sa telebisyon. Specifically sa The People's Journal na isang tabloid noong October 13, 1982 kung saan inaamin nila inaamin nila na may kung anong nagawa silang pagkakamali noong araw na yon at inaanyayahan ang mga tao na mag-move on na lang
And I quote, "We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you."